oras. At ngayon po mga kapuso, makakasama natin ang sports analyst, si sports saksi Chino Trinidad na isa po sa mga nagsagawa ng live coverage kahapon sa Las Vegas. Nasa Los Angeles, California na po siya. Tinutukan niya po yung Pacquiao bus mula sa Las Vegas. Magandang umaga, madaling araw ba sa inyo dyan, Chino? Malamig na madaling araw dito po sa Los Angeles. Yan po yung tayo namin dito. Nakarating na ho si Manny Pacquiao dito. At binigyan ho natin ng pagkakataon si Manny Pacquiao na ipahinga yung kanyang katawan kahit na hindi ho siya mukhang napagod kay Ricky Hatton. Iba pa rin ho yung pinagdaanan niya itong mga nakalipas na araw, nakalipas na linggo. Mukha yatang pati si Hatton na hindi nalaman na may bagong Manny Pacquiao na pala sa ring, bagong strategiya ni Manny Pacquiao. Bagong Manny Pacquiao na ba itong nakikita natin ito, Chino? Pwedeng sabihin yun, Mike, kasi underrated itong si Manny Pacquiao dahil parang ina-underestimate yung tunay na galing niya. Hindi siya kinukonsider na magaling para sinasabi, tsamba lang yung kanyang mga panalo. So kahapon, nung isang araw doon po sa Las Vegas, nalaman ni Ricky Hatton at saka nung madaldal na si Floyd Mayweather Sr. na hindi si Manny Pacquiao ay tsamba o isang amateur fighter. Alam nila na ito yung tunay na universally recognized pound for pound best fighter in the world. Chino, malaking bagay ang coach na si Freddie Roach. Tama ba yung sinabi kong yon? Walang duda, Mike, yan. Dahil nung dumating dito si Manny Pacquiao, isa siyang magaling na fighter na o sabihin natin na may lakas. Pero paano ni-refine ni Freddie Roach ito, paano nito hinarness yung tunay na galing ng isang Manny Pacquiao, yun ang magdi-define dito. At ang pinaka-importante sa lahat, naapektuhan niya ang buhay ni Manny Pacquiao not just as a boxer, pero yung personal life. Tinitingala nitong si Manny Pacquiao, si Freddie Roach, bilang ikalawang ama niya. Pinagkakatiwalaan niya ng buhay si Freddie Roach. Ganong kahalaga, ganong kaganda ang relationship nito pong si Freddie Roach at saka ni Manny Pacquiao. Sige, Chino, pambansang kamao pa natin, ano ngayon ang susunod kay Manny Pacquiao sa karir niya sa boxing? Paano na yan, Chino? Masyadong malaki. Kumbaga sa sky is the limit. Sabi nga ni Bob Arum para dito kay Manny Pacquiao. Lahat sila pumipila. Yung mga pangalan na Sugar Shane Mosley pumapasok, Miguel Cotto pumapasok, yung nagbalik na si Floyd Mayweather Jr., pumapasok ngayon sa equation lahat. Lahat sila pipila sapagkat wala naman duda eh. Sino ang pinakamagaling na boksingero sa buong mundo ngayon pagkatapos ng laban nung Sabado doon po sa Las Vegas? Merong mga inahanay na si Manny Pacquiao kay Muhammad Ali, Chino. Alam ko, narinig yun na yan dyan sa Amerika, ha? Totoo yun, Mike. Napakahirap yung comparison kasi dalawang magkaibang generation. At saka ako naniniwala kasi na ang mga boksingero, yung mga award nila, yung mga championship nila, ito ay relative. Kumbaga, mahirap ikumpara si Manny Pacquiao ngayon, pound for pound, best fighter. Si Muhammad Ali dati, kinukonsider din na best fighter, the greatest fighter. Pero kung ang gagawin natin panukatan, ay kung paano nila naapektuhan ang buhay ng kanilang mga kababayan. Si Muhammad Ali, naging simbolo ng mga dikolor ng mga tao, yung people of color, nung kasagsagan po, nung pinaglalaban, yung tinatawag, the discrimination, yung racial discrimination. Siya po ang nakilala doon. Si Manny Pacquiao, ang ginagawa niya sa atin, yung mga Pilipino na pinagtatawanan at minamaliit, nagkaroon ng paniniwala sa kanilang sarili dahil sa ginagawa ni Manny Pacquiao. Kung ang gagawin natin panukatan ay yung impact sa buhay ng kanilang mga kababayan, then pwede na nating paghambingin si Manny Pacquiao at si Muhammad Ali. Maraming salamat, Chino Trinidad, live mula sa Los Angeles, California. Tulog na, pahinga na.